Hello Pisces! Ito na yung reading mo, August 6 to 12. Tignan na natin yung mga messages, yung mga possible na ganap, paparating sa'yo. Okay, but before we start, gusto ko lang magpasalamat kay, syempre, love na love ko yan si Miss Yoli Soliman at si Ryan Ochimar Aleman. Yan yung mga top star senders natin recently. Pati na rin dun sa ibang star senders, super thanks senders, yung mga nag-join ng membership sa YouTube, nag-avail ng subscription. Yan, si Yoli tsaka si Ryan, ano yan, subscribers ko yan sa FB. At pati na rin po dun sa iba. At yung mga interested po sa private reading ko, kayo po mismo mag-message sa aking official page. Nag-iisa lamang po yun. Titignan nyo po lagi yung purple tin na may blue check sa kanan. Yun lang po ang orig legit. Kapag wala pong blue check sa kanan yung purple tin, yun po yung fake na gumagaya sa akin. Okay, kayo po yung mag-PM. Although, hindi ko po masasagot agad-agad yung mga PM ninyo, lalo na kung sobrang dami ninyo at ako'y busy. Okay, maraming salamat din po dun sa mga abangers natin, yung mga matagal na nating taga-subaybay, sa palagi ninyong walang sawang pag-relieve ng wonderful comments and pag-share ng ating mga readings. Yan. Tignan na natin, Pisces, ano ba tong mga oracle cards for you? Meron ka new beginnings dito, meron ka ring spirit guide, animals. So, baka ito ay yung familiar animal companion or baka mahilig ka ba sa pets, animals? Baka ikaw ay may pagka-healer? Or meron bang mga animals na nag-a-appear sa'yo during waking time or sa dreams mo? It could be symbols or messages na pinapadala sa iyo ng iyong spirit guides. So, pay attention. So, kung merong mga animals na nag-a-appear in your dreams or kahit nakikita mo lang during waking hours, like halimbawa, lagi kang nakakakita ng pusa, whether sa TV yan, sa pag-i-scroll mo, or sa mga, ewan ko kung saan-saan, check mo, i-research mo yun. Wala ko alam dyan eh. Pero baka kasi mayroong hidden message para sa'yo doon. Okay? Or it could be an encounter with an animal. Hindi ko alam kung merong something na mangyayari na related sa animal, pet mo man or hindi. So, nakikita ko merong new chapter na magbubukas for you, Pisces, because meron ka ditong new beginnings in, ito ay fresh start for you. Like, nagsisimula ka uli ng panibago. Mabibigyan ka uli ng panibagong chance. It could be a new career, it could be something na pagbabago sa buhay mo, sa sarili mo, wherein bumabangon ka, nagsisimula ka uli. Pwedeng back to zero. It could be a rekindling or new relationship, commitment, no? So, ito na nga yung spirit guide na you are divinely guided this week. Pwedeng may mga signs, messages for you, or mafe-feel mo lang yung guidance ng angels mo or ng divine. Okay? Yung intuition mo. At yung iba dito magkakaroon na ng pagko-close ng chapter. Closure eh. So yan, yung iba finally, yes, ito na yung pagtatapos. Ito na yung kasagutan, yung closure na hinihintay mo. Maaaring itong week na ito magaganap na itong closure na to na kinakailangan mo. So good news pa rin yan kung ako tatanungin. Mas maganda na rin yon yung nakuha mo yung closure kesa yung hindi, di ba? So check na natin. Wait lang, nililipad yung baraha ko. Check na natin yung tarot cards mo. Tignan muna natin when it comes to pera at career mo. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. You have Knight of Pentacles and the Emperor. Okay. Sa family mo at saka sa bahay, meron ka ditong Ten of Wands at saka 8 of Pentacles. Pagdating sa love life mo, meron kang 7 of Swords and Knight of Cups. Pagdating sa area ng hindi mo inaasahan na mangyayari this week, you have Death card reversed and Knight of Wands. Pagdating naman sa blessing, good news, magandang matatanggap mo this week is Queen of Cups and
King of Wands. Sa bottom ng deck, you have the Moon card, which is you. Pisces energy ito. Or another Pisces. Or it could be emotions, dreams, intuition, fears, the unknown, mysteries, no? Maraming meaning yan si Moon card actually. So, punta na tayo sa pera. Na-explain ko na lahat yan sa taas. Dito na tayo sa pera, kabuhayan mo, or career. Meron ditong something Pisces sa Knight of Pentacles na kailangan mo nang simulan mag-take action. Or meron ditong something na makupad. Ikaw ba to? Mabagal ka ba to grab the opportunity? Or mabagal lang talaga yung progress na itong ginagawa mo when it comes to career or kaperahan? Basta meron ditong something eh. Pero nakikita ko kahit na halos hindi mo maramdaman yung progress dito, basta magpursige ka lang, mag-continue ka lang, magpatuloy ka lang. So, nakikita ko this is an indication na pwedeng yung mga results, outcome, hindi mo makukuha ng ganun kabilis. You need to, pagtrabahuan mo talaga, maging patient ka, maging consistent ka. Okay? Basta, i-continue mo lang yun. Meron talaga ditong hindi magiging successful yung outcome, Pisces. Meron ditong card ng takot mag-take ng responsibility. Or pwedeng this is someone na wala talaga siyang alam when it comes dun sa bagay na pinapasok niya. Pwedeng wala siyang expertise doon, or pwedeng hindi talaga siya magaling, or pwedeng hindi talaga siya magiging successful dyan. It could be unsuccessful na projects. Ayan. Okay. So, ito, kung halimbawa, may tina-target kang goal when it comes to career or financial, like tina-target mo promotion, position, o kung ano man yan, pwedeng hindi mo pa makuha yon, or hindi ka pa maging successful doon, or yung outcome na yon. So, pagdating naman sa bahay and family, meron ditong isa parang pasan niya yung daigdig, parang sa kanya lahat nakapatong yung responsibilidad. Mga trabaho, ano man itong pasanin, nabibigatan, nahihirapan. So, oo, this person is, siya lang talaga yung kumikilos. Pwedeng siya lang talaga rin yung maganda yung income, o siya lang yung source ng income dito. Siya lang yung may trabaho. That's why. Mabigat talaga yon, mabigat. So, ang napipil ko dito is delegation. Kung hindi ka man nila matulungan when it comes to financial, dapat sa ibang bagay nagtutulong-tulong kayo. Turuan mo sila ng responsibility, hindi yung isa yun na lang lahat ipapatong, aakuhin mo lahat, pasan mo daigdig, bayani ka, superman ka, ganun, alam mo yun. Let them do their part, or i-assign mo. Kung ayaw nilang mag-take ng responsibility, something needs to be corrected, done dito, i-assign. Okay. Para hindi ikaw nang ikaw lang. Yun yung nakita ko eh. Nagiging parang complacent, nagiging parang umaasa, palaasa energy. Yung mga tao sa paligid mo dyan sa bahay, specific. Pagdating yan sa pera, sa bahay, responsibilities, pamilya. Okay? So, sa love life mo, dear, meron ditong something na panakaw, patago, palihim, betrayal, merong pagte-take advantage, meron ditong palos na tumatakas doon sa kalokohan na ginawa niya, or meron talaga nangyayari dito na hindi mo alam. O kung ikaw man yung gumagawa niyan, pwedeng vice versa yan ha. Pwedeng ang tinutukoy ng cards dito, energy mo, energy ng person mo. Hindi ko alam, wala akong pake dahil hindi ako psychic. Kayo nakakaalam niyan. Okay. So, meron ditong masyadong bolero, matamis ang mga salita niya. Nakikita ko with the Knight of Cups na pwedeng possible na itong tao na to, ipopursue mo siya o ipopursue ka niya. Masyadong romantic, pero mag-ingat ka kung ikaw yung nililigawan niya, pinupormahan niyan, kasi itong tao na to, pwedeng mabulaklak magsalita, pero merong tinatagong kalokohan. Pwedeng manluloko, player, or baka i-take advantage ka when it comes to money. Basta merong betrayal, deceit dito eh.
At meron ding ditong proposal or offer sa'yo tong person na to, or kung ikaw man tong magpo-propose dito. May pag-e-express ng feelings, attraction, connection. Pwede may water sign, pero pwede ring may air sign. May Aries dito, may Scorpio. Lots of fire, and yes, fire si Aries. Pag water si Scorpio or si Pisces. Okay. So, sa area ng hindi mo inaasahan, Pisces, merong mga bagay dito na akala mo tapos na pero hindi pa pala. Oo. Pwedeng ikaw yan o yung person mo. Pwedeng akala mo tapos na or akala niya tapos na pero hindi pa pala. Or pwedeng meron ditong para sa'yo tapos na pero para dun sa isang person hindi pa. Or vice versa. Pwedeng para sa kanya, in-end na, pero para sa'yo, pwedeng hindi mo pa matanggap. Kung ano man yung tumutugma sa inyo doon. Pwede kasing magkabali-baliktad eh. Oo, alam mo, nakikita ko, parang hindi na... Meron ditong person na nawalan na ng gana, whether ikaw yan o siya. Pwedeng nagbago na rin yung isip niya. Noong una, ikaw yung ipupursue niya, ikaw yung gusto niya, hindi na. Pwedeng may iba na. I'm not sure. Pwedeng ikaw lang din to, na halimbawa, noong una, very passionate ka dito, pero parang, ewan ko, something na nag-shift yung kanyang, attention. Nawala yung spark, nawala yung gana, pwedeng nagbago na yung isip, hindi na magte-take ng action, pwedeng hindi na i-continue, hindi na ipo-pursue. Okay. Sa area naman ng blessing na hindi mo inaasahan, good news o magandang mangyayari sa'yo this week. Okay, may dalawang person dito, pwedeng may water, may fire. Okay. Ang nakikita ko dito, pwedeng pareho kayo may nararamdaman sa isa't isa, pero walang umaamin. Kinikip sa sarili, hindi ko alam anong reason. Okay. Pwede may namumuong attraction, passion, feelings, connection. Pwede may water, may fire. Well, pag sa career mo naman to, blessing na marireceive mo, sa tingin ko, ayan. Pwedeng iba na insecure kayo, na intimidate kayo dito, pero wag kang magpadala dun. Try mo i-grab yung opportunity, mag-apply ka dyan. Kasi baka akala mo, hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Or maging willing ka na matuto. Para sa iyo yung growth, sa iyong success, ma-reach mo yung goal mo. So, sa tingin ko lang, ayan. So, pwedeng hindi mo inaasahan na siguro ina-expect mo, baka hindi ako matanggap dyan, sa ina-applyan ko na yan, or baka hindi ako maging successful dyan sa bala kong gawin na yan. Gawin mo lang, try mo lang siya. Kasi nakikita ko dito, pwedeng hindi ka ganun ka-confident, pero it will turn out na magiging maganda yung result sa career mo man to or hindi. Okay, so check pa natin, Pisces, ano pa yung ibang energies dito na maaaring paparating sa'yo this week. Or kung kailan mo mamapanood to, since ito ay timeless kahit lumipas yung mga petsa. Eagle, marami mang sagabal kontra ano man itong mga obstacles na kakaharapin mo, challenge na yan. Mau-overcome mo yan, magsasucceed ka pa rin, Pisces. Uy, may swerte for you this week, kung ano man yan, 4-leaf clover. At saka may blessings, may abundance. Ito meron ditong something na nag-uumapaw, material man ito or hindi, pero more on material eh. So sa tingin ko yan yung pagiging masagana, needs will be met, Diyan yung pangangailangan mo, masusolve. And meron ditong some kind of answer, truth, clarity. Meron dito mabibigyan ng kaliwanagan na yun yung closure. O diba? It's a sign. So, check na natin ano yung additional na 4 cards. Itong 4 cards na to ay magsisilbing closing messages for you, Pisces.
Maaari rin itong magsilbing at answers kung meron ka mga katanungan sa isip mo. So, yung first card mo is reconsider. Ibig sabihin, re-evaluate mo yung plans mo, decisions mo, pag-isipan mo munang mabuti. Kumbaga sa test paper, bago may ipasa yung test paper mo, reviewin mo muna yung mga sinagot mo. Sure ka na ba? Or baka meron ditong dapat i-reconsider, magbago isip. Okay, ano pa? You have a year from now, timing card. O baka ito ay tinanong mo, o kung nag-aantay ka ng sign, kung kailan mangyayari, kung kailan dapat gawin, or kung gaano katagal yung paghihintay, mga 1 year pa. O compromise, kailangan makipag-parlay ka, kailangan makibargain ka, willing ka makipag-meet, makipag-negotiate. Forgiveness. So baka yung iba sa inyo dito, kailangan na patawarin ang isa't isa or patawarin yung sarili or baka merong mag-ask ng forgiveness sa'yo or baka ikaw ito na mag-ask ng forgiveness. Okay? So, yan yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-comment na rin, pa-share. Take care, God bless, and babush!